Sabi niya, power tripping. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga ng mga quadcom chairs? 'Di ba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Kailangan ko ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng quadcom o sa labas ng quadcom. Sabihin mo sa harapan namin 'yan. 'Di ba? Ika nga itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. That's what he says, no? Of course, that's his right, no? Karapatan niya magsabi na grave abuse of discretion, pero sa amin hindi. We only adhere to the rules of the House. In this case, we cited him in contempt because he violated Section 11, paragraph C and D of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation ng 19th Congress. At very clear ho yan, sinahit namin dyan. Ano yung isa doong kanyang violation? Sinabi niya na siya ay magsasubmit ng mga dokumentong importante. Pero hanggang ngayon, hindi siya nagsasubmit ng dokumento. So, ngayon, instead of speaking in front of the quad, ando dun siya sa social media. Diba? Kung ano-ano sinasabi niya doon. Kaya nga ang panawagan ko kay Attorney Harry Roque, na kung maaari, Attorney, marami ka namang kaibigan dito sa Kongreso, dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapag-debate dyan sa social media. So, kung meron kang issue, sabihin mo sa harap ng mga membro ng Quad. Kung meron kang gustong tanong, itanong mo sa harap ng membro ng Quad, hindi sa social media, walang sasagot sa'yo dyan. Hindi raw kayo patas sa Quad. Yun ang sabi niya, no? But contrary to what the other people, perhaps majority of the people are saying, fair naman kami. Binibigyan namin, kaya nga namin siya binibigyan ng pagkakataon magsalita Di ba? Unang-una, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya, ipinangako niya yun. Hindi ho yung pinilit na i-produce niya. Pinangako yun because material yun dun sa usapin kung saan nanggaling yung pera ng Biancham Corporation, PH2 Corporation at iba pang korporasyon na siya ang nagmamayari. Diba? So, napakahalaga nun sa investigation na ginagawa tungkol dyan sa pogo na yan, illegal pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang interest ng Quadcom. Kung yumamang kan times 10 yung network mo ngayon, wala ho kami pakialam dyan. Pero ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang network ng iyong korporasyon na kung saan ay may kaugnayan doon sa Lucky South 99.